Glory. Praise the Lord. Shalom. Isa na naman pong mabiyayang gabi sa bawat isa sa atin. At muli sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay muli tayong naririto at pinagkaisa ng ating Panginoon para po sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So sa pagkakataon pong ito ay nais ko po munang batiin ang bawat individual, ang mga kapatid na narito at ang mga naka-view na ngayon po ay kasalukuyang sumusubaybay sa atin. Nawa ay hatdan tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon sa gitna ng mga samut-saring bagay na nangyayari sa ating kapanahunan. Praise God. At bilang panimula ng ating pong gawain sa gabi pong ito ay patuloy tayong makinig ng isa pong pagsambang awitin buhat po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Is all I have.
Praise the Lord. Amen. So, purihin ang ating Panginoon. No? Maganda po yung message na inawit ng ating mga kapatid. No? Yung alabaster jar, alam naman po natin na ito po yung tinatawag na bread and butter ng isang babae. Okay? At subalit, pinili niya na ito ay ibigay sa ating Panginoon, no? Sapagkat na-realize ng babaeng ito na ang kanyang pinagmumula ng kanyang source ay ang kanyang mga makamundong bagay. Amen? So, dapat talagang kinakailangan i-give up natin lahat sa ating Panginoon ang mga bagay na alam nating hindi po ito makakatulong para po sa paglagong espiritual. Amen. So, muli ay magsipaghanda na po tayo para po sa pagpapatuloy ng ating pong pagtatalakay. Of course, about the full word, pinaka last chapter na po ito. But anyway, hindi po natin alam kung mga ilang weeks pa po ang ating pong dadaanan before po ng finishing ng ating pong pag-aaral. Okay, so samahan niyo po muna akong magbasa ng banal na kasulatan dito po sa Revelation 10. Isama na po natin yung isa po sa verse na ating pong nabanggit last Wednesday or Thursday rather, about sa verse 10. Okay, sabi pong ganito, "And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter." Okay, sabi po sa verse 11, "And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings." Okay, so sabi po sa Tagalog, "At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. At sinabi nila sa akin, Dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa, mga wika at mga hari." Purihin po ang ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mabuting balita ng kapahayagan o revelation. Pagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang ating pong pagtatalakay. Dalangin po natin na tayo po ay mapagpala ng salita ng ating Panginoon. Aming banal na Diyos, sa oras po nito, muli ay nagpapakumbaba ang bawat isa sa amin. Kinikilala po namin, Panginoon, na ang aming pong buhay ay nakasalalay, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, kong biyaya at kabutihan. Kaya, Panginoon, sa oras nito, ang iyong munting lingkod ay nagpapahayag na kami, Panginoon, ay walang magagawa, liban lamang na kami ay patuloy mong pagharian, pangunahan, at kayo po ang tagapagbigay ng aming kalakasan sa pamamagitan ng iyong pong kapahayagan sa kapangyarihan at pagkilos ng Santong Espiritu, no other than your Holy Ghost. At sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy ko pong hinihiling ang inyo pong biyaya at basbas sa bawat individual. Panginoon, loobin po na magkaroon kami ng open mind, Lord. Ihatid mo po sa aming mga puso ang bawat mga talata, kapahayagan na iyo pong bibigkasin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng pagkakaunawa sa mga bagay na may kinalaman po sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, sa aming pong ikapaghahanda sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po. Ito pong aking dalangin in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. So, praise God. So, sa pagkakataong ito ay nagpapatuloy po tayo. Nasa part 23 na po tayo. At ngayon po ay February 10. Amen.
Praise God. At ngayon po ay onward na po tayo sa papalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. And I am so excited, no? Sapagkat sa tuwing naiisip ko po yung pagbabalik ng ating Panginoon, ay doon po ako lumalakas. Amen. Kaya sometimes pag nasa gitna ako ng storm ng buhay, minsan nababanggit ko na sana dumating na ang ating Panginoon. Amen. But I do believe, no, na kinakailangan pa na tayo po ay magpagamit at gamitin ng ating Panginoon. At the same time ay makapaghanda na rin po tayo sa muli niyang pagbabalik. Amen. So, God bless you po sa bawat individual, sa mga nakikinig po at sa mga naka-view po sa atin ngayon. Dalangin ko po na patuloy tayong pagharian ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ito po mga kapahayagan po na lumalabas sa aming mga bibig bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Ito po ay hindi po galing sa amin. Ito po ay base po sa kung ano po ang nais na bigkasin ng ating Panginoon, lalo na po sa ating ikabubuti. Amen. Sapagkat ito po ang napakahalagang bagay na ating pong kailangan, no? Yung tinatawag na allotted message of the hour, no? Yung napapanahong mensahe. Amen po. Okay, so last week discussion po natin, ano, mga kapatid. Dito pa rin po tayo, no, sa ating pong binibigyan po ng daan yung full word at of course para po sa continuation ng ating pong pagtatalakay ay nais ko po munang balikan ang ilan pong mga kapahayagan na ating pong nabuksan. Okay, so start po ganito. But at the opening of the seven seals, Revelation 10, the full word is to be born into manifestation again. Amen. So, ito pong mga sinasabi ko po ngayon dito, binibigat ko, ito po ay coming from the quote. No? Ito po ay mula sa quote o mga kapahayagan po ng mensahero sa huling kapanahunan. And we do believe, no, na ito po ay meron pong vindication, no, na buhat sa ating Panginoon. Ang mga talatang ito na siyang bumubuo sa kabuuan ng mananampalataya bilang bahagi ng nobya ni Kristo. Okay. So, to be born into manifestation again. So, tandaan po natin, yung nabuksan po yung selyo, ay lumakad po yung panahon. Okay? Yung Revelation chapter 10 verse 7 po na ito, ay meron pong panahon na lumakad at bahagi po ito ng panahong ating kinalalagyan sa kasalukuyan. Ito po'y bahagi, no, ng tinatawag na bagay na pumapaloob sa pagbubukas ng mga mystery ng ating Panginoon. Amen. So kaya nga po mga kapatid sa ating ganun, to be born into the manifestation again. Why? Bakit again? Amen. So, nakita po natin bakit sinabing muli sapagkat ibig sabihin na nasiwalat na po ito. No? And of course, before the foundation of the world, natapos na ito sa kaisipan ng ating Panginoon. At nakita po natin na muling ipinanganak, no, ang kabuuhan ng salitang ito. Bahagi ng pagpapanauli ng ating Panginoon sa lahat ng bagay, sa original niyang disenyo. And continue sabi, and vindicated by the Spirit of God in the full strength. So, yung full word na ito na ipinanganak, hindi lamang po ito nag-manifest, no, ng base lamang sa tinatawag na panahong umaangkop, kundi ito po ay pinagtitibay pa daw po ng Espiritu ng Diyos. Amen? At nakita po na sa and vindicated by the Spirit of God in full strength. Amen? So, tingnan po natin buong kakayanan, no? Buong lakas.
Amen? So, ito po yung full force ng ating Panginoon, no? Sapagkat ito po yung sabi nga, final age po ito. Bride age, no? Hindi pa po tapos ang bride age, no? Hanggat hindi pa po na-rapture ang mga bride, hanggat ang bride ay still, no, nagpa-function sa mundong ito, gumaganap as a fivefold ministry, hindi pa tapos ang selyuhan. Amen? Hindi pa po tapos sapagkat pag matapos na po ang bride age, meaning to say lahat ng mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng kordero ay naipanauli na. Amen? Pero tingnan po natin, full force po ito na dinaganap ng ating Panginoon. Amen? Hindi po yung pagka-open, eto na agad. No! May panahon pa po ito. Bumibilang pa ang panahon, and of course, sinasabayan to ng kaaway. Amen? Kaya nga po meron pong natawag na white horse, amen? Meron pong black horse, may red horse, no? At merong pale horse. Sa bawat kapanahunan, no? Opening of the seal. Amen? So, ito po ang tinatawag na pagbubukas ng mga misteryo ng mystery ng ating Panginoon. Pero sabi nga, in full strength. No? But remember, no? Merong capacity ang evil, ang masama, upang patuloy ito na mandaya sa mga papahamak. Amen? So, good evening, Brad. Okay? So, let's continue. So, dito po, no? The full word manifested in the same way. So, yung pinanganak, ang kabuuan, o yung tatawag na full word na ito, na muling ipinanganak at sinamahan daw po ng banal na Espiritu Santo, sabi nga nun, manifested in the same way. Parehas na pamamaraan niya ito. Amen? Doing the same thing. Amen? So, ginagawa niya yung parehas na nangyari. No? Ibig sabihin, ito siya. No? Kung ano siya nag-manifest nung una, same. Kagaya rin po ng ating kapanahunan, meron po talagang ibig sabihin na talagang struggle po ito. Amen? Yung pagkapanganak ng full word na ito, in the manifestation, nagtatawag na seven seal. No? Nag-manifest po, nabuksan na po yung 7 selyo na ito. Nung nabuksan ang ikapitong selyo, lahat ng kabuuhan ng salita ng ating Panginoon ay pinanganak na muli. Amen. Amen. At sa kapanganakan ito, sabi nga doon, wala itong ibang gagawin, kundi parehas na parehas. Amen? Sa una, sa dati, gaya ng kanyang ginawa noong panguna, doing the same thing that it did when it was here on earth. No? Kasi yung full word, sino po yun? Si Jesus po yung full word. Nung siya po ipinanganak, no? Dito po, as a flesh being. But remember, yung kanyang pagiging flesh being ay hindi po composed ng gene of man. Diba? Kundi ito po ay binubuo ng gene of God. Amen? Pero nakita po natin nung siya po ay nag-ascend sa heaven, amen? Naiwan niya ang kanyang mga alagad, subalit kanyang pinagpala. Kapatid, pinagpala niya ang kanyang mga alagad. Pero nakita po natin yung end result ng paglilingkod ng mga alagad na ito. Iba't ibang mga disgrace. No? Totoo po yan. Si Peter, sabi nga, si Peter lang ang pinaka-namatay na parang napakasimpleng bagay lamang. Pero almost, take note, almost na mga servants, mga apostles ng ating Panginoon, dumanas talaga sila ng tatawag na dark age. Dumaan sila sa tinatawag na madilim na bahagi ng kanilang paglilingkod. But still, they are vindicated by the Lord. Amen. Through the manifestation of the Holy Ghost. Amen. In their age. Amen? So same thing. Kaya pag sinabing same thing, ready. Amen. Lahat ng bride. Be prepared. The battle is the Lord. Amen. Ibig sabihin, may battle tayo dito. Amen? Dadako tayo dito sa tatawag na digmaan. But remember, amen?
Kasama natin ang ating Panginoon. But remember, we have the battle. Amen? Ito po nabanggit po natin doon. Tinatawag na message po natin last Sunday. Diba? According sa naginanap ng ating Panginoon sa ministry ni Gideon, na pinangunahan niya ang napakaraming mga kawal, pero sa kanilang paglalakbay, unti-unti, meron pong tinatawag na selection. Amen? And the final things na sinasabi, ang pinaka-final na nangyari dito? Sabi ganoon, nakita, may dadaanan kayong ilog. Lahat sila ng mga daladala mo, painumin mo silang lahat. At tignan mo kung sino yung mga iinom sa palad na hawak ang sibat at sinong iinom na parang aso na bibitawan ang kanilang sibat at yuyuko at para uminom na parang aso. Sabi nga ng ating Panginoon kay Gideon, lahat ng makikita mo na iinom sa ilog, no? Na ang kanilang mga kamay ang ginagamit at sa kabilang kamay hawak masibat, sila ang isama mo sa battlefield. Kaya yung tinatawag yung event na ito, sequence of event na ito, after the opening of the 7 seals, tignan po ninyo, after the opening of the 7 seals, tignan niyo po mga kapatid, may selection pa ito. Sabi nga ng ating Panginoon, no, ang gospel para daw po itong lambat, no? Fishnet, no? Inihagis sa dagat at nang inangat, no? Maraming mga nakasama doon. Ganito sa huling kapanahunan, maraming maisasama sa message. But remember, hindi pa ito ang final. Meron po tayo katawag na salaan. Amen? Showing the true colors. Kung sino talaga ang totoo, kung sino talaga ang magmamanifest, no? Sa battleground. Amen? Sa huling-huling digmaan na ito. No? Okay, so tignan po natin dito mga kapatid sa Panginoon. No? And full word manifested in the same way, doing the same thing that He did when it was here on earth. Remember si Jesus, nung siya nagkatawang tao, hindi siya humigap sa tinatawag na layaw o masarap na pamumuhay. Siya'y dumako sa isang digmaan. Siya'y dumako sa isang napakalaki na, sabi nga, isang kahindik-hindik na ministry. Kaya nga at the end of the line, napaiyak siya. Bakit ka mo? Kasi according po sa kanya pong pagiging tao, na-conform na siya ang kanyang physical. Nahawa na ng damdaming tao, nagutom, no? Napagod. Amen po ba? Siya po'y umiyak, siya'y nagalak. Amen? But bandang huli, ano po? Tignan po natin, umiyak siya, nakita sa garden, doon po sa Gethsemane, Garden of Gethsemane, umiyak siya doon. Dahil na-vision niya sa kanyang pangitain. Brad, nakita niya yung mangyayari magaganap sa kanya. Sa pagkakataong yun, umiral ang kanyang pagiging pisikal. Hindi nangangahulugan na yung pisikal niya ay talagang sumuko. Kundi umiral ang damdaming tao kasi 100% na tao siya. Amen po ba? Nakita niya ito. Pero ang sabi niya, may your will be done. Amen? So, ganyan din tayo mga kapatid sa Panginoon. Alalahanin niyo po mga kapatid sa Panginoon. Sa huling kapanahonang ito, hindi mag-e-ending ang ating buhay bilang mga lingkod ng Panginoon sa isang napakarangyang buhay. Hindi. Kapatid, hindi. Kung same thing ang gagawin po ng ating Panginoon, katapos po na ipanganak ang full word dito, same thing. Parehas ng kanyang ginawa. Parehas ng kanyang pagpapanaulit. Lahat ng kanyang mga lingkod, dadaan talaga. No? Actually, ito naman po ay mga tatawag na mga maliliit lamang po ito na tribulation. Amen po ba? Mismong si Paul na sinabi niya, no? Kayong mga kapatid ko sa tribulation. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, amateur tribulation, dadaan tayo. Tandaan niyo po, hindi po pagpapayaman, hindi po kasaganahan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Battle po ito. Amen po ba? At tandaan niyo po mga kapatid sa Panginoon. Siyempre, pinagpapahinga pa rin tayo ng Panginoon. Amen?
Meron naman po talagang ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapagpahinga. Amen ba? So, ibig sabihin, pag nakikita ng ating Panginoon na napipressure na, kaya nga letting the pressure, no? Oh? Di ba? Meron pong teaching po ang prophet na ganito, no? Letting the pressure, no? Pero tandaan niyo po kapatid, hanggat maligaya ka sa ginagawa mo na paglilingkod, ha? Walang dahilan para magpahinga ka. Amen? Hanggat nararanasan mo ang kagalakan sa buhay mo sa paglilingkod sa ating Panginoon, in spite sa mga hardship, hanggat nandiyan ka nakatayo at masaya ka sa ginagawa mo at sa ginagawa ng Diyos sa iyo, na wala kang dapat na ipagpahinga. Amen po ba? Amen? Praise God. Okay, so sabi, the full word manifested in the same way, doing the same thing that He did when it was here on earth. Okay, thirdly, in the last days, as it was in the days of Sodom, when the Son of Man will be revealing Himself again. It's sabi nga, it will be the same thing. Pinahayag niya. Nung siya'y pinahayag niya ang kanyang ministry, tandaan niyo po mga kapatid, doing the same thing nung nireveal niya ang kanyang sarili. Amen? Nung sa araw na yon, sabi gano'n, no? Kagaya ng Sodom and Gomorrah. Sodomites spirit. Andi dito na tayo mga kapatid. Sodomite spirit. Amen po ba? Then sabi gano'n, the Son of Man will be revealing Himself again. Ibig sabihin, magre-rebuke na naman siya. Amen? Hindi mo pwede, ako, bakit mo sinabi? Tingnan mo, tuloy, mapapahamak ka sa ginagawa. Wrong! Hindi, kung yan talaga, ito yung tinig na pinapaabot ng ating Panginoon. Amen? Hindi natin alam, baka mayroon pong sa mga bahagi po, no? Praise God. Okay. Hindi natin alam, doon po sa Sodomite spirit na ito sa ating panahon. Baka mayroon pong mga lot pa. Baka mayroon pong mga lot na kinakailangan mag-come out. Pero remember, tingnan niyo po, no? Ang asawa ni Lot, yung babae, speak about yung denomination, church. Nag-stay sila. Amen? Nanigas, naging haliging asin. Sabi ng ating Panginoon, pag ang asin ay nawala ng alat, wala na itong kabuluhan. Amen po ba? Amen? So ito po yung katotohanan, no? Parehas lalabas Church at saka yung talagang descendant ng Panginoon talaga, no? Yung lahi ng Diyos lalabas talaga kasi bahagi ni si Lot ay relatives ito, no? Ito po ay pamangkin ni Abraham. Are you with me? Amen. Then nang pumunta po yung angel doon upang sila po ay warningan, nangaral po, sabi nga po ng prophet, nangaral itong angels na ito. Pero ano nangyari, no? Sila ay pinagtawanan. Sila ay walang bahala. Minak sila doon. No? Sila ay patuloy na parang hindi tinanggap. Kaya that time, ito na yung panahon. Sabi ka sige, labas kayo. So nakita po natin yung asawa nila to speak about denomination. Amen? Church, babae. Sabay sila, yung bride, bahagi ng bride at yung bahagi ng denomination, both of them lumabas. Pero nag-stagnant nitong iglesia, mga relihiyoso. Hindi umabot. Amen? Yun lamang talaga, daughters ni, yung talagang kasi alam niyo kung bakit? Kasi ang babae, incubator lang sila. Wala silang bahagi dito. Kasi ang jinn galing sa mga lalaki. Kaya itong dalawang babae na ito, na kanya, di ba? Kasamang lumabas, nakalabas sila. Di ba? Nakalabas sila. Kasi sila ay bahagi ng jinn lahi ni Lot. Amen? Pero naiwan yung simbahan ng typical na mga tatawag na mga palasimba lamang. Amen? Okay, so
Sabi nga, no, in the last days, at it was in the days of Sodom. No? Kagayang-kagaya ng panahon ng Sodoma. Sabi nga nun, nang ang anak ng Diyos, no, ay muling hahayag ang kanyang sarili. Amen? At alam naman po natin, sa final age na ito, remember this, sabi ng Panginoon, God in us. No? Kaya sabi, tayo ang letra, tayong sulat ni Kristo. Amen? At tayo ngayon ng tinig. No? Naalala ko na naman, meron naman ako na-encounter na naman doon. Sa Facebook, isa po siyang black, hindi ko po alam kung ano siya kasi black American po ata siya or something like that. Na sabing ganun, come out from your Bible, sabing ganun. Oh. So, alam niyo mga kapatid, pag nakakarinig ako ng mga ganun, kahit ako medyo alanganin ng English ko, no? Pero hindi ako napapakali, Brad. No? Talagang parang may sumisigaw sa aking damdamin na mali ito. Tapos meron isang nagpuri sa kanya, pumuri sa kanya sa ginawa niya na ito na inutusan niya na ang lahat daw ng mga message believer, sabi ganun, lahat ng anti-message, lumabas kayo sa inyong mga Biblia. Gawin ninyo, sabi ganun, kung ano lang ang sinasabi ng prophet William Marion Branham. Alam mo, sabi ko, kaya sabi ko na, no wonder. Sabi ko, hindi ako nagtataka. Sa huling panahon ito, napakaraming mga extremist, no? Na lumalabas na aral. Dahil kamo sa sobrang mga panatiko. Amen? Sobrang panatiko. Oo, hindi ito panahon ng pagiging panatiko. Ito po yung panahon na talagang ikaw po ay, sabi nga nun, gaganap ka ng mga bagay na patungkol sa tinatawag na bahagi o merong part ng kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi para manlin lang. Sabi ko ganun, sabi niya sa akin, kung hindi mo nakakatcha pag sinasabi ko, umalis ka lang dito sa post ko. Sabi ganun, hindi ka ako. Clear na sa akin yung sinabi mo na lumabas kami sa Biblia. Sabi ko, ang Biblia mismo si Kristo yan. Amen. Yung Bible yan mismo si Jesus Christ. Yung Biblia. Kasi sabi sa Bible, di ba? Sabi ni Jesus Christ, kayo mga Pariseo, binabasa niyo yung mga banal na kasulatan. At alam ninyo na ito ang pinagmumulan ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Di nyo baga alam, ito ang lahat ay sumasaysay patungkol sa akin. Tingnan nyo, yung Biblia, ito po ay ang kabuuan, si Jesus Christ. Tapos sasabihin niya, yung mga message bilhin, lumabas kayo sa Biblia, umalis kayo. Sabi niya, come out quick. Sabi ganun. Bilisan yung paglabas sa Biblia, sabi ganun, gawin nyo lang kung ano sinasabi ng prophet. Kung buhay ang prophet ngayon, pagagalitan pa siya. Sabi nga ng prophet, sabi nga nun, stay in the line. Amen. Pag sabi stay in the line, Biblia yun. Ano pang sabi niya? Pag di nyo nauunawaan sinasabi ko, back to the Bible, balik kayo sa Biblia. Yun ang utos ng prophet. Amen. Kung hindi nyo nauunawaan pa sinasabi ko, dahil kita man na natin talaga pong mystery Nag-open siya ng mga mystery. Pero sabi ng ating prophet na ito sa huling kapanahonan, pag hindi nyo nauunawaan sinasabi ko, back to the Bible. Balik kayo sa Biblia. Di ba? Bakit ka, ando doon lahat ang sinasabi niya? In connection kay Jesus Christ. Amen. Are you with me? Amen. Di ba? Okay. So, sabi nga daw, in the last days, at it was in the days of Sodom when the Son of Man could be revealing himself again, it will be the same thing. Okay, let's go on na po. So, kaya nga po tandaan mo natin, sa bawat panahon, may allotted word. Tandaan niyo po ito, Hindi po pwedeng gumana sa ating panahon yung message sa Pentecostal time. Sapagkat para sa kanila yan. Amen? At sa ating huling panahon, meron tayong mensahe na binabaybay. Ang tawag po dito ay ang rapturing message. No? Kaya ang kabuuhan ng mensahe sa ating panahon, rapturing faith.
Amen. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Binubuksan niya po sa atin sa huling kapanahunan, ultimong maliliit na detalye ng ating pong pag-aaral. Sapagkat hindi mo maunawaan ang malaking bagay kung hindi mo maunawaan yung panimulang bagay. Di ba? Okay. So kaya nga po, no, pag meron pong tatawag na binigas ang ating Panginoon, pag merong salita ang ating Panginoon na binitiwan, merong magaganap. Amen? Merong magaganap, may mangyayari. May magaganap, pero tandaan niyo po, merong po itong gaganap. Upang maganap ang kaisipan at ang salita ng ating Panginoon, meron siyang gagamitin upang gumanap ng mga bagay na ito. Diba? Right? Diba? Okay. So, dito nga po mga kapatid, and sa ating pong main Bible reading, sa Revelation 10:10, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in the mouth sweet as honey. Tingnan niyo po, kinuha niya yung book, at ng kanyang kinain, masarap daw po ito sa bibig, Brad. Kasi ang salita ng ating Panginoon talagang napakasarap ito. Nakakaaliw, no? So fascinating, sabi ang ganun. Diba? Pero nung unti-unti na itong dinadigest ng iyong immune system, ng iyong katawan, pumapait dahan-dahan. Bakit kamo? Sapagkat ganun ang ending ng pinatawag na kapahayag o revelation ng ating Panginoon. Maganda ang revelation, nakakaaliw, nakakagalap. Talaga pong very nakaka-excite ang word ng ating Panginoon. But remember, yung content nito, yung loob nito, Brad. Kaya kapatid, tandaan nyo, bawat nasasarapan sa word, bawat nakaka-catch up ng word, remember, meron kang matitikman na kapaitan. Yung bitter. Kasi pag once na na-digest na ito, yung content ng word, kaya si Jesus Christ, maganda ang word ng ating Panginoon. First pool, second pool, third pool. Yung third pool, tignan nyo, ang pinakahuling-huling bahagi, doon nagkaroon ng segregation. Doon nagkaroon ng paghiwa-hiwalay, separation. Why? I-separate ang hindi para sa kaharian. Nakita nyo? Amen? Amen. Okay, so, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Grabe. Grabe. Alam niyo po yung digestive system. Pag tinunaw natin ang ating kinakain, yung content na sustansya ng ating tinutunaw, ito yung nag-produce sa atin ng lakas. Nakita nyo? Kung anong kinakain nyo, kaya may mga vitamin, mga gulay. Pag na-digest natin yan, ito nagpo-produce sa atin ng lakas ng katawan natin. Pero tignan po natin, na-produce niya mapait. The Word. Kaya kapatid, ang paglilingkod sa ating Panginoon, not bed of roses. Hindi po bed of roses, battle ito. Diba? Kaya hanggat maaari kapatid sa Panginoon, simulan mo na ngayon na maghanda ka sa mga dadanasin mo. Amen? Dahil patungo tayo dito, dahil alam mo ba, yung mark of the beast na pinag-aaralan natin in continuation, may connection to dito. Ating dinadala kayo. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Yung paglitaw ng yung Antichrist na ito, in person, sabi ganun, di ba? Pero wala nang brand. Bakit kamo? Kasi hanggang ngayon nasasagap natin ito. Pati po tayo na parang sa unti-unti niyang pagpapalaganap ng kanyang tatawag na sistema, unti-unti rin tayong nakakaranas nito. Ngayon, habang nandito at inaayos tayo ng ating Panginoon, iba't ibang uri ng pamamaraan ginagawa ng Antichrist ngayon, di ba? Lockdown, amen? Tapos yung mga bilihan, sobra ng tataas. Kasi gusto niyang ibagsak talaga ekonomiya natin. Nakita nyo? Diba? Damay tayo ngayon.
Di ba? O pati may sister wife ko, di ba? Nagulat siya. Yung dating binibili niya 5 piso, ngayon 15 pesos na. Ha? Totoo yan. Bakit ka mo? Tapos yung value ng peso natin, no? Bumababa ng bumababa. Di ba? Di ba? Kaya yung 5 piso, Brad, bigyan mo yung bata ng 5 piso, tatanggihan ko eh. Wala nang mabibili halos ng 5 piso. Di ba? Dati 5 piso, pumunta ka ng palengke. Mga bakoy 1960s. Yung 5 piso mo, Brad. magkakalaman yung bayong mo. Pero ngayon, kapatid, yung 5 piso, naku po, grabe. Ito yan ngayon, kaya dumadaan po tayo rito. Okay. Then, verse 11. And he said unto me, thou must prophesy again before many people. Tignan nyo na. Itong si John the Beloved, remember this, bahagi ito ng tinawag ng Panginoon as His disciples. Are you with me? Amen. But the end of His ministry, sa Patmos, tingnan nyo, tingnan nyo, ginanap niya, ano sabi niya, prophesy again. Tinanggap niya ang opisina ng pagiging propeta. Amen ba? Dahil lahat ng pinagpapahayagan ng ating Panginoon through the vision, no? Walang ibang pamamaraan ng Diyos na ginaganap sa kanyang mga lingkod, lalo't ang propeta, pinapadaan niya to sa vision, pangitain. Either na edible voice, ginagamit niya ito. Amen ba? Para masustain ang kanyang plano. Are you with me? Amen. So, nakita po natin yung content ng aklat na ito, ng kanyang kinain. Matamis sa bibig, pagdating sa tiyan, mapait na. Then, after na ma-digest na paitan siya, dito siya, kinumisyon ng Panginoon. Prophesy again. Why? Napalagay niyo bakit? Kasi, nasa kanya na ang salita. Nasa kanya ng word. Diba? Ito yung pamamaraan ng ating Panginoon. Amen. Hindi kanya gagamitin hanggang na totoo, hanggat wala pang mga pangitain. Hanggat wala mga sign na ibinibigay ang Panginoon sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya kapatid, yung mga naging pastor sa Bible school, kapatid, remember, cry out. Biyak kayo sa Panginoon. Mas maganda yan. Ano nyo yan? Advantage nyo yun dahil nga nakapag-aral kayo ng Word. Diba? Ibig sabihin, meron kayong kaalaman. At pag kayo po ay merong seed ng ating Panginoon as bright body. No? Tandaan nyo, yung inyong pagiging denominational na pamamaraan, pwedeng i-divert ng ating Panginoon para yung mga naroon pa sa loob. Diba? Yung nasa loob pa ng tinatawag na denomination ay makarinig. Brad? So ito po yung sinasabi po based sa ating pong nabasa. Okay, let's continue. Bring back the church to the Word. Tingnan nyo quotation po na tayo. The Evening Messenger. Ito po yung pangalan po ng spoken word. The Evening Messenger. Okay, sabi po ganito, now, what is this messenger of Malachi for to do? Ngayon, ano ang trabaho o gagawin ng mensaherong ito sa Malachi chapter 4? Ano daw ang kanyang gagawin? Okay, sabi ganun, to restore back the original faith. Tingnan nyo? Ang ipapanauli niya, hindi po yung physical na anyo, kundi spiritual. Pananampalataya. Yung genuine, hindi po yung pananampalataya lamang na gumaganap lamang sa tinatawag na mga good things. Amen. Kasi maraming mga mananampalataya sa Panginoon para lamang sa mga mabubuting bagay, for their own belly,
for the good of their own sake. Maraming mga mananampalataya sa simbahan ngayon. Pagpasok ang mindset, humingi ng tulong sa Panginoon, payamanin, paginhawain, bigyan ng mabuting buwan, makapagtapos yung kanyang mga anak, makapagtayo ng magandang business. Ganyan ang karamihang pananampalataya meron po ang mundo. But remember this, ang totoong pananampalataya na nais ng ating Panginoon ay ang pananampalataya na aabot hanggang sa eternidad. Ha? Hindi po para lamang sa mga temporal na bagay. Ha? Hindi lamang sa mga temporal na bagay. Kasi maraming ganyan. No? O, salamat sa Panginoon. Tinugon niya ang aking panalangin. Salamat sa ating Panginoon. Maganda ang naging buhay ko. Maganda. Salamat sa Panginoon. Puros mga ganun. Bakit hindi ako nakakarinig ng testimony, mga kapatid, na merong related sa natawag na pagkakaunawa? No? Bagay, meron na akong narinig sa ating isang kapatid, na sa pamamagitan daw po ng mga mensahe sa huling kapanahunan, nagkaroon na enlightened sila. Amen ba? Okay, so purihin ng Panginoon. So sabi ganun, to restore back the original faith, the resurrection faith. Ayun. Yung original faith na ito, it is according or accordance sa resurrection, sa pagkabuhay, sa pagbangon. Ha? At yung resurrection faith na ito, speak about the rapturing message, brother. Kaya kapatid, stay on the line ka lang, brother Tino. Tama yan, sige, pagpatuloy mo kung ano yung mga nakahanda, nakalagay sa dadaanan mo as pilgrim, bilang mga manlalakbay. Lahat tayo may mga lakbayin sa mundo ito, Brad. Lahat tayo may mga lakbayin. Sige lang, lumakad ka lang. Pero remember this, kinakailangan sa paglakad mo sa mundong ito, nasa unahan mo ang Diyos. In other words, nasa unahan mo ang salita. Wala kang ibang pamantayan kundi ang salita ng Panginoon. In spite of troubles, in spite of mga sicknesses, no? Kapatid, napakasarap po maranasan ang salita ng Panginoon. Amen? Napakasarap po na maranasan ang salita ng ating Panginoon. I remember, mayroon po isang testimony na kapatid natin. Actually, hindi man testimony kasi teacher siya na babae, pero patay na po siya ngayon. Dati po siya dito na kasama namin. Dito po mismo. Diyan po siya sa may elementary ng Unsad. Naalala ko, nandun pa kami sa Norte noon. Sabi niya, Pastor Alcat, may pagpipray tayo. O either nandito kami sa may Bugpul. Pagpipray tayo kasi may sakit ito. Napagpray na ng pare, napagpray na ng mga albularyo, wala pa rin. Wala pa rin. Dito po yan sa may Unsad. Alam niyo yung boundary niya sa Unsad. Sa Unsad yan, no? Kapulaan, di ba, boundary dyan. Meron po yan na may gawin din sa before ng isang store dyan na malaki, na diesel store dyan. Meron po doon, babae, bedridden na po siya. Kasi ang sabi sa akin ng teacher na ito, kaibigan ko tumatalik, kilala ko. Tapos napag-pray na ng una sa albularyo. Tapos pati pare, pinaspasan na ng pare. Alam mo po rin ng Panginoon, siguro almost mga half year, mga 6 months din po ito. Nang nagkita po kami, sabi ganun, ay Pastor, natatandaan niyo ba? Naisakay ko po siya sa sakyan mo nun. Naisakay ko po siya, papasok siya dun sa sabi niya, Pastor, alam mo ba yung pinag-pray natin noon? Gumaling na siya. So, ito po yung denomination po tayo, pero tandaan niyo po, kahit sa denomination tayo, pag tayo po ay bahagi ng nobya ni Kristo, lahat ng mga mabubuting bagay, para may align ka, bibigay niya sa iyo. Amen po ba? Amen? Ang ibig sabihin, hindi mabubuting bagay ng mga kasaganahan, hindi. Kasi that time talagang hikaos kami. Ibig sabihin, yung mga nagpapakita siya ng mga sign na hindi kanya iniiwan, na nandiyan ka, na
pag nag-iisip ka na time na gusto mo nang sumuko o ihinto yung ministry, nagpapakita siya ng proof na kasama ka niya, na nasa tabi mo siya. Ganun po ang ating Panginoon. Amen. O nga po. Kung naalala niya yung kinakwento ko dito sa inyo nun, na gitarista pa lamang po ako doon sa Caloocan, isang Christian church doon. Opo. Meron pong picture. Magkaiba po ito ng panahon, no? Nagkaroon po ng isang pagtitipon, isang malaking gathering po doon sa aking pong pinasukan doon na ministry. Okay. So after po kasi stage na doon din po ako dahil nagigitara po. Gitarista ako doon eh. That time. Tapos after na mag-service, after na mag-speak yung speaker namin, pastors na guest speaker. Hindi ko alam, bigla ako nilapitan. Sabi ganun, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi ko po alam yun. Wala pa akong idea. Same way, dumating na naman po yung ay panibagong parang napakalaking gathering namin. I don't remember it. Pero nakita ko talaga, same word. Pero iba yung tao. Ibang pastor. Denomination din sila. Lumapit sa akin. Brad, gagamitin ka ng Panginoon. So, that time, hindi ko alam yun. Wala akong idea doon. Pero, sa kabila nun, alam niyo kapatid, yung buhay ko papaano. Kaya, praise God. Nung ako po ay naging, short testimony lang ito. Nung ako po ay simula na pong binabangon ng Panginoon sa isang Christian living, although na denomination, naranasan ko, ito maliliit pa ito sila Nelson, naranasan ko nagpipray, pumuputok yung mga kuryente. Naranasan ko yan, nagpipray ako, yung saksakan, wala naman nakasaksak, pumuputok. Oh, grabe. Nagpapakita ng yung evil. Marami siyang gagawin. Oh. But praise God, sapagkat, sabi nga ganun, no? Bahagi po tayo sa kaisipan ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. Amen? At sa pahuyan, yung ministry po dito sa San Blas, isang kasama kong pastor, si Pastor Galarse noon, na meron siyang kapitbahay doon, relatives ata ng kanyang asawa noon, na inaalihan ng masamang espiritu. Kasi nang nasa Manila pa daw sila, karinderya daw yun eh. Oo. Meron daw nagpaparamdam, parang may nagkakagusto daw masamang espiritu. Tas alam mo, baliw na eh. Parang nandito, parang baliw na yung babae. Sa San Blas yan, bro. Sa San Blas. Tapos, ayaw niyang, sabi niya ng babae, takpan niyo yung mga kasalamin. Kasi, nakikita niya na bungo. Pag umaharap siya sa salamin, talagang kukunin talaga siya. Oo. In other words, exorcism ang nangyayari. Pagpunta ko po doon, iba na yung atmosphere talaga. Ngayon, sabi ko, ito po, totoo po ito sa ministry. Ang ginawa ko, pinalabas ko lahat ng tao na biyaya ng Panginoon. Ito po, hindi ko po sariling ginagawa. Andiyan po si Pastor Galarse. Experience po namin ito. Tapos, alam niyo po na nung sinabi ko yung pinakwento ko anong history, ayan po. Una daw, nagpaparamdam, tinatawag yung pangalan niya, wala namang tao. Kasi ganyan ang mahirap pagka wala kang pagkilala sa Word of God, talagang kayang-kaya kanyang kayang-kaya kanyang i-possess eh. Oo. Ang payat-payat na, nakaupo na. Nakaupo, alam niyo, ito, experience ito mga kapatid. Iba pala ang exorcism. Alam mo, nag-eskwala yung leeg eh. Yung pinapanalangin ko na, pinalabas ko yung mga bata, yung kasama si Pastor Galante, at saka yung asawa lang, andun tsaka yung nanay. Yung mga anak, pinalabas ko, kayo papasok dito. Yung nagpipray na kami, in the name of Jesus Christ. Grabe yung alam mo yung leeg dito, nag-eskwala ito. Hindi ko, parang gumandas.
yung buga ng kanyang, yung gano'n niya, there's something na mainit eh. Yung, gumano siya, something, sabi ko, very different experience ko na ito. But praise God, mga following weeks, nakapagtitinda na sa karinderya. Amen. So, ito po yung mga experience ko lang po ito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ito po yung isang mga sign na pag dumadating tayo sa punto ng ating parang hirap ka na, parang pagod na pagod ka, gagawa ang Lord ng paraan para magpakilala na andyan siya sa iyo. Hindi ka niya iniiwan. Di ba? Ganyan po ang ating Panginoon. Remember that, no? Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, battleground nito. Hindi ito na takbo ka lang sa pulpito, pastor, mangaral ka lang, magpa-offering ka lang, tapos na. Uwi ka na sa bahay nyo, tulog ka na, hindi. May battleground ka. Mas malaki pa nga yung battleground sa labas kaysa sa loob ng simbahan. Kasi charging yan. Ang simbahan, charging ito. Kumukuha ka ng lakas dito sa iglesia, sa mga pag-aaral, sa mga kapahayagan ng ating Panginoon. Pero ang totoong battle, outside ng church, ang dudugunan talagang gera. Amen. Spiritual battle ito, kapatid. Diba? Tutuksuin ka niya sa mga bagay na alam niyang kahinaan mo, brad. Doon ka niya pupuntahan. Sa kung ano yung mga kahinaan mo. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon sapagkat meron pong rapturing message na inabutan tayo. At plano ito ng ating Panginoon. Ako nga, nagtataka lang ako. Sabi ko, nagkakalookan ako. Ba't ako napunta rito? Oo. Diba? I remember yesterday nung kami po ay nasa legislative office at naghihintay po kami ng formation po ng mga counselor doon. Nag-usap-usap kami mga pastor. Nag-uusap yung dalawa na po. Sabi nga yung pastor na ganito sabi niya ang simbahan niya, may mga member niya nasa 30 na mahigit. Tapos nang pumunta ako, pinagsabi nila sa mga 7 lang daw po sila sa ay nag-usap-usap sila. Ako kung ba't nabaling sa akin yung kanilang ikaw, pastor, kamusta yung simbahan mo? Malamang marami na kayo marami kayo ng member, sabi sa akin. Sabi ko, pastor, hindi ako nag-iipon ng member sa church. Nag-iipon ako ng mga totoong anak ng Diyos. Oo, yan po yung mindset ng mga kinakailangan mabago yung mindset ng mga kasi hindi po kapatid, halimbawa po sa lugar natin kung konti lang talaga yung bread dito wala tayong magagawa kundi tayo din na pasalamat ka dahil mayroong 4, sabi ka 3, 2, 3, diba? Pero hindi naman ganun, maabot naman tayo ng 20 plus. Amen. At paparating pa yung iba. Amen. Paparating pa. Kasi nagbubukas ng chance ang pagkakataon ng opportunity to preach the message, di ba? At ang may pintahan natin na saan? Di ba sa may ordineta? Sa may ng Kamaliran. Tapos makapag-open tayo bukas ng message ng Bible study dito sa may saan ba yun? Kabaruan ba yun? Oo, ordineta, Kabaruan. So, actually, kapatid, pinuposisyon pa lang ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Basta, be sensitive lang mga kapatid. Gawin mo lang, kapatid, ang mga bagay na may kaugnayan sa pagpapalakas ng Panginoon sa iyong Espiritu. Amen, Brad? Tandaan mo, Brad, hindi tayo nag-ipon ng miyembro. Ang ginagather dito ng Diyos ay kanyang mga anak. Amen. Tama. Agila. Ang hinahanap natin dito, agila. Yes. Hindi mga manok. Okay. So, let's continue. Notice, the end-time messenger, his job will be to get the saint ready. Nakita nyo? Narinig niyo yan? Ang trabaho daw po ng end-time messenger na ito, Laodicean age,
Sabi niya, will be to get the saint ready. Brad, para tayo po ay maihanda niya, yung mensaheng dala-dala ng messenger na ito sa huling kapanahunan, sa final age na ito, ang kanyang dala-dala ay upang maihanda tayo ngayon. Amen. Kaya hindi paramihan ng miyembro. Ihahanda niya ang puso mo. Amen. Ihahanda niya yung pananampalataya mo sa totoong liwanag sa panahong ito. Amen. Amen. Sabi ganon. Ulitin ko lang. The end time messenger, his job will be to get the saint ready. The bride ready for the bridegroom. Amen. Yan yun. Yung nobya ay maihanda para sa kanyang mapapangasawa, makakaisang dibdib. Kapatid, amen? Okay. That will be his message. Ito ang kanyang mensahe. Now, you want to learn ABCs so you can study algebra later? Sabi ganon. When this other seals on the back is opened, they'll only be revealed to them. Praise God. That's right. Learn ABC first. Matuto muna ng ABC bago doon sa tinatawag na opening of the seal, opening of some source of mystical mystery na ito. ABC ka muna. Bakit ka mo? In preparation sa puso mo. Di ba sabi naman sa Bible yun eh. Yung bagong alak, pag isinalin sa lumang sisidlang balat, papuputukin niya yung balat. Di ba? So yung bagong alak dapat bagong lalagyan. Ay yung mensahe sa huling kapanahunan, hindi ito po pwedeng matik ng lumang sisidlan. Kung ang sasidlan ng isang mananampalataya o isang Kristiyano na nakikinig ng gandong aral, ang kanyang sisidlan ay balat ng noong unang panahon pa. Yung mga aral na kung saan ay talaga namang kinatulugan na ng panahon, may allotted word ngayon. Amen. Pero remember yung message noon, no? Ito po ay nakadovetail. Pero tandaan yun ba, sa paglalakbay na ba, humawa ka ng lubid. Yung bawat hakbang mo, yung naiwang lubid na hinawakan mo, still lubid pa rin yan. Pero hindi doon maiiwan ang kamay mo at hahaba ka papalakad na pag... No! You must to move. Amen. Right. Kailangan mong lumakad. Pero remember, yung panahon na message nila, kaya ulitin po natin, sa panahon ni Wesley, buo yung mensahe sa kanilang nandoon sa panahon na yun. Ganun din kay Luther. Yung mensahe na ibinigay ng Diyos kay Luther, buo yun sa panahon nila. Amen. But remember, palakad ng palakad ang panahon. Right. Amen? Amen. So, ibig sabihin, yung panahon nila, hindi naman yan po pwedeng mabaliwala. Pero ibig sabihin, hindi yun ang totoo na makapagpupuro sa'yo sapagkat sa huling panahon, iba yung mensahe. Amen. At ang mensahe ngayon sa huling panahon, kapatid, to prepare the bride. Amen. Glory. Amen. Diba? Okay. Right. Learn ABC first. What is ABC? Always believe Christ. Amen. Paano mo, sige nga, paano mo matatanggap ng ang kabuuan ng mystery ni Jesus kung hindi mo na unawaan ang kabuuan ni Jesus? Di ba? Di ba? Kaya napakaganda yung Godhead eh. Kasi yung Godhead, nandoon talaga yung pasimula. Kung paano naging Diyos si Kristo. Kung paano siya nagkatawang tao. Ba't siya naging tao? Hindi siya naging pangalawang Diyos. Godhead bodily, sabi nga eh. Kaya maraming
Marami pa rin talagang ayaw, hindi makakatch up nito. Di ba? Amen. Okay, let's continue. Not your creed. Huh? Believe what He says. Amen. Sabi nga nun, always believe Christ, not your creed. Pag sinabi creed, yung credo. Right. Yeah? Meron kasi mga apostle creed, kung saan, ay, kapatid, hindi. Ito po yung nilalaman lamang ng mga bagay, mga mensahe na bubukuhin ka. Kaya nga ulitin ko, Brad, pag ikaw membro ka ng Baptist, gagawin ka nilang Baptist. Right. Pag ikaw member ng Pentecost, gagawin ka nilang wangis ng Pentecost. Pag ikaw membro ng Katoliko, gagawin ka nilang Katoliko. Pag ikaw miyembro ng Iglesia ni Cristo, gagawin ka nilang Iglesia ni Cristo. Pero pag ang Word ang gumabay sa iyo, ito yung kabuuhan mismo ni Cristo. Diba? Kaya nga ang credo eh. Amen? Okay. Believe what He says, not what somebody else says. Diba? Kaya kapatid, hindi mo pwedeng i-forma yung sarili mo sa iba. Dahil meron kang sariling revelation ng Panginoon sa iyo. Di ba? Kailangan yung magiging mo naka-align talaga sa message. Hindi yung copy-paste lang. Ha? Di ba? Itong message natin na pinag-aaralan nito, ito yung mensahe. Pero kung kukopya ka lang ng mga pamamaraan ng sistema ng denominasyon, wala po itong kabuluhan. Masasarapan lang sila, pero pagdating ng sabi nga, nagtatawag Brad, nagtatawag na singilan na. Singilan na sa Panginoon. Kasi lahat haharap sa Kanya. Doon mapapatunayan. Kaya nga kanina, yung message, sabi ganun, sa Kanyang pagbabalik dito mapapatunayan kung sino talaga ang para sa Kanya. Amen. Pwedeng maluko ng isang tao yung mga tao. Pwede tayo magsinungaling. Pwede natin mapaniwala yung mga tao. Pero pagdating ng tinatawag na white throne, pagdating ng, sabi nga, singilan nito. Amen? Yung tatawag na accountability. Diba? Dito lalabas kung ano talaga. Amen? Kasi actually, message ko bukas yun. Dahil ako po yung tatayo bukas kasi meron pong meeting dito yung NCP tsaka BMF dito sa church natin. So, may prepare ang Lord. Hindi ako may inihanda ang ating Panginoon na message sa mga kapatid natin. Sa mahal nating mga kapatid na ito. Remember, mahal natin ang mga pastor. Amen. Mahal natin sila. Hindi lang kasi tayo maunawaan ng iba. Kaya inaaway lalo. Okay. Okay. Believe what He say, not what somebody else say. Okay. Paragraph 250. If it's contrary, a man tells you, it's all right, but you to cut your hair, woman, you know he's lying. Pag meron daw pong mga magsasabi sa iyo na mga kontra, okay lang naman yun. Pero pag sinabi na gupitan mo yung buhok mo, sabi dito alam mo na nagsisinungaling siya, hindi siya sa Diyos. Diba? Kaya huwag kayong kukuha ng mga wipring, ng mga unbeliever. Dahil pag ibinuhos mo na ibuhos mo na yung pagmamahal mo sa mga unbeliever na mga kalalakihan, pag inutos sa iyo na ganito gawin mo, gagawin mo na dahil sa pagmamahal mo. Right. Kaya kapatid, hanggat maaari, kayong mga dalaga sa message, hindi lamang po dito sa atin, kundi sa lahat ng mga nakakapakinig ngayon, nakakapanood ng ating live streaming, huwag kayong, kaya ito yung sabili ng Panginoon, do not conform to the world. No? Huwag kayong sasang-ayon sa takbo ng sanlibutan mo ito. Diba? Huwag tayong makikipamatok. Sabi ganon, no?
Huwag tayong, pag sabi yung makikihalubilo, huwag kang, kasi hindi po pwedeng magsama ang dilim at liwanag. Kasi dahil gwapo, dahil kasi sa mapagmahal, sweet siya, very sweet siya, okay na ba yun? No. Nangyari yan sa isang kapatid natin. Hindi ko na i-mention ng pangalan. Inutusan siyang putulin ng kanyang buhok. Sabi ko, it's time to give up. Maglelo ka. Kasi yan, sabi ko nga, huwag kayo mag-boyfriend ng mga ano. Diba? Unbeliever. Kailangan, bago mo ibigay, oy, makinig kayo. Bago nyo ibigay yung sinasabing, oo. Ha? Kinakailangan, complete na siya sa message. That's right. Para walang sakit ng ulo. Right. Dahil ikaw rin mahihirapan at the end of the line. Kita nyo? Okay. Turuan mo muna ng ABC. Pero hindi mo pwede magturo yung babae kasi. Sa lalaki, no? Basta ang gawin mo lang, dalhin sa gawain. Sige. No? Kahit gaano mo kamahal yun, kahit gaano kagwapo. Ha? Tandaan mo, pag hindi naman niya mananampalataya, ay, naku, sakit sa ulo yan. Magiging isa yan sa tatawag na stumbling block Right. sa paglilingkod niyo sa Panginoon. Okay. So, if it's contrary, if a man tells you it's all right for you to cut your hair, woman, you know he's lying. Okay lang na putulin mo yung buhok mo para kang manang. Oh, alam nyo na, nagsisinungaling siya. Hindi siya sa Diyos. Kaya ang payo ko sa kapatid dating to, sabihin mo, hindi ka naging relihiyoso. Kasi very daw na parang naging panatiko na daw siya ng relihiyon. Sabi ko, sabihin mo sa kanya, sinusunod mo lang yung mensahe ng Panginoon, yung Biblia. Right. Okay? Okay. So, sabi nga nun, the Bible say it's wrong. Huh? If he say you can be deacon and still have 4 or 5 wives, he's lying. Hindi mo pwede na deacon ka sa simbahan pero mayroon kang kabit. Ha? Hindi po pwede na tumatayo ka sa unahan. Di ba? Oo. May mga deacon ng mga lalaki sa church, ganun eh, no? Mga deacon nagpapagamit sa simbahan pero yung mga kabit. Buti pa buti, binada pa ito si Brother Dino. Brother Dino na. It's God. Okay. So, he's lying. Hindi po kaya nga eh, maraming simbahan ngayon. Sige, open kayo dito. Sige, nag-iipon lang kami ng membro. Okay na, kahit magtutuwad ka sa pag-inom ng alak dyan. Basta sa every Sunday, attendance mo ha. Ay, di ba? Okay, that's contrary to the word. See? All these other things that we speak of, call it to be the word, and see it, the word's right. Tignan nyo. Dapat talaga, magkaroon talaga kayo ng full understanding sa word para pag meron kayong isang salita na narinig, pwede nyo agad maihambing ito. Pwede nyo itong maibalance. Pwede nyo itong maging maitapat ka sa test, sabi nga, through the word. Amen. Test their spirit through the word. Subukan mo ang kanyang espiritu na sinasabi niya sa pamamagitan ng salita. Kasi nandoon yun kung mali ang sinasabi. Kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, paputol ka na lang narod. Diba? Pag di mo alam sa salita ng Panginoon na bawal tumayo at mangaral ang babae, mangangaral ka na rin. Nandoon sa Biblia. Yung iba nga, alam na eh, nababasa na, pero ayaw pa rin tanggapin. Reasoning. Si Satanas kasi reasoning, ayun. Kaya nga yung mga alam na sinasabi na, sumisigaw na yung mensahe, inihahanda yung mga tao, patuloy pa rin sila sa kadiliman, they are under the delusion of Satan. Yan yun? Diba? Tignan nyo? Okay. Sabing ganon. All these other things that we speak of, call it to the word of, see it, if the word's right. Paragraph 251. Bring back the church to the word. Amen. Diba, tignan mo? Ipanumbalik ang iglesia sa salita Amen. para hindi matulad sa asawa ni Lot.
Speak about yung babae, asawa ni Lot, naiwan. Yung simbahan, literal na simbahan. Denominasyon na iwan. Pero yung totoong lahi, kasama ni Abraham, bahagi ng gene ni Abraham, bahagi ng pangako ng Panginoon, nakalabas. At pati yung dalawang anak niya, kasi anak niya yun, supling niya yun. Gene niya yun. Hindi po pwede maiwan yung babae, incubator lang babae. Church! Denomination! Ha? Yung simbahan, Brad, na nag-ooperate lamang under sa mga tinatawag na tradisyon, Right. naiwan, naging haliging asin. Yung asin, sabi ng Panginoon, mabuti yung asin. Pero pag nawala ng alat, wala na itong kabuluhan. Kailan ba nawala ng alat yung asin? Pero ginanap ito, alam niyo kung bakit? Kasi maraming mga nagkukunwaring asin pero walang alat. Amen. Maraming nagkukunwaring nasa liwanag pero punong-puno ng kadiliman yung buhay. Diba? Nag-uusap lang tayo rito. Diba? Totoo naman yan. Diba? Okay. So, praise God. All these other things that we speak of, okay, to bring back the church to the Word. Now, what is this messenger of Malachi 4 to do? Restore back the original faith, resurrection faith, that they seen Jesus after He had raised from the dead, seen Him working among them. Tignan po ninyo, they seen Jesus after He had raised from dead. Nakita nila si Jesus pagkatapos itong bumangon sa mga patay. Amen? Seen Him working among them. Nakita na nagtatrabaho, gumagawa ito sa kanila, among them. Sa panahong ito, ganyan yan. Nagtatrabaho yung message. Amen. Gumaganap ng tungkulin niya, tamang-tama at eksakto. Kaya learn ABC first. Bago ka pumailalim sa mga malalalim na mga message. Mali din ang konsepto na pag agila-agila, tandaan mo ang agila, kinakailangan din ng training. Right. Brad, mga sisters. Hindi porke agila ka na wrong. Dadaan ka sa training. Kaya sabi ng prophet, learn the ABC first. Amen? Kaya maraming mga natuto sa message, sa mga revelation, ang yayabang ngayon. Right. Totoo yan. Bakit ka mo hindi nila nakita yung ABC? No? Hindi nila nakita yung always believe Christ. Kaya ang nangyari, puros kayabangan ang lumalabas. Pati mga miyembro, ang yayabang na rin. Right. Sorry for this word. Totoo ito sa huling kapanahunan. Hindi lahat ng nasa message. Sabi nga, hindi lahat ng nasa message bahagi ng nobya. Kaya nangyayari, nawawala sa mga ayos, sa alignment, nawawala. Diba? Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Okay, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa mga binigkas mong kapahayagan. Alam namin, Panginoon, na ang salita mo ay mistulang tabak na magkabilang talim, Panginoon. Na ito po ay sumusugat hanggang sa buto, hanggang sa espiritu, Panginoon. Na kung saan, tunay nga po, Panginoon, na ang aming mga damdamin ay susugatan, Panginoon. Subalit, Panginoon, hindi po ito para po sa kawakasan, kundi ito po ay para po sa buhay. Kaya pagpalain mo ang bawat mga kapatid na nagpapatuloy, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, ng mga bagay. Una sa lahat, Panginoon, pagpalain ang bukas na kapahayagan at tamang balansyadong pagkakakilala sa iyong salita, Panginoon. Upang sa pagbabalik mo, mapagpalang Diyos, ay makakitaan mo po ang bawat isa sa amin ng katapatan, Panginoon. Sapagkat ito po ang iyong pong nais, Panginoon. At tinatanong mo kami, sa iyong muling pagbabalik kayo kung mayroong kang masusumpungang tapat, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, pagpalain mo kami, Panginoon, na kami po'y nagpapailalim sa iyo, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat mga bahagi ng aming mga buhay
ang mga lakbayin po namin, Panginoon. Magpagaling ka ng karamdaman. Magbigay ka ng mga himala. Mag-ayos ka ng bawat sambahayan. Magbigay ka, Panginoon, ng pagpapalaya sa lahat ng mga uri na ginagapos ng kaaway sa anumang aspeto ng makamundong bagay, Panginoon. Salamat po. At i-bless mo po ang ministry ng mga kapatid, Panginoon. Ang bawat end-time message believer, Panginoon, na totoong tumatayo sa kapahayagan mo, Panginoon, na wala po, Panginoon, kung barrier na ilalagay, Panginoon. Dalangin ko mapagpalan Diyos ang mga makatotohanan, ang bawat totoo, Panginoon, na pinagpala mo, Panginoon, sa huling kapanahunan. Tulungan mo kaming tumayo sa katotohanan, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasang sapat, Panginoon, upang sa iyong pagbabalik, Panginoon, masumpungan mo ang tagumpay sa amin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aking samot panalangin. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord sa pumapagpalang gabi sa ating lahat.